Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin ng good afternoon. At mga kapatid, tayo po ay muling nagkakatipon ngayong hapon, 3:00. Sa oras ng dakilang awa, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng palakpak ng papurit pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. At sabihin natin ng malakas, thank you, Lord. Lahat ng mga nakatanggap na ng blessings mula sa Nazareno, taas ang 2 kamay. Lahat ng mga naniniwalang tatanggap pa ng more and more, pumalakpak muli ng malakas. Wow. Sabihin nga natin ng malakas, I am blessed. Pinagpala ako ng Diyos. Amen. So lahat tayo dito pinagpala. Tanungin nyo nga po yung katabi ninyo, merong ka ba diyan? Anong sagot niya? Naku, pasensya na. Walang-wala talaga ako. Sinungaling. Kakasabi mo lang, pumalakpak ka pa ng malakas. Tapos hinihinga ka ng katabi mo, naku, pasensya ka na. Gipit din ako eh. Wala rin ako talaga. Alam niyo mga kapatid, ang dami hong nangyayari sa paligid natin ngayon, ano? Nakakasama ng loob, nakakalungkot, nakakapanghinayang, nakakagalit. Kahapon nasa Makati ako, magmimisa ako. Kahapon ba? Noong isang araw, Miyerkules, magmimisa ako, no? Doon sa Landmark Chapel. Alam niyo, papasok ako ng mall, ang daming Christmas decors. Ang daming Christmas decors na sa mga mall. Sasabihin ng ating mga liturgies, mali yan. Hindi pa. Matagal pa ang Pasko, ha? Pero para sa atin, aminin natin, pag nakakita tayo ng Christmas decors, nakarinig ng Christmas songs, aminin natin kahit papano, wow, magpapasko pa rin pala. Nakakaramdam tayo kahit papano ng pag-asa. May konting ngiti, may konting exciting. Kakanta ka ulit tayo ng Christmas carols, merong ulit mga batang mga ngaruling, dadala ulit ang mga apo ninyo, magre-reunion kayo, may party ulit. At yan, sa gitna ng maraming hindi mabuti at magandang nangyayari. Anong sinasabi sa atin ito? Alam nyo, araw-araw,
kaya pa ring magbigay at gumawa ng maganda ng Diyos para sa iyo. Kahit na ang mga tao, ang mundo, maraming hindi ginagawang maganda at binibigay na nakakatuwa sa iyo, God can always give something beautiful and do something good for you to believe and to hope again. Kaya huwag tayo mawawala ng pag-asa. Lahat naman tayo ay pinagpala, kaya sumigaw tayo kanina, kaya pumalakpak tayo kanina, sapagkat lahat tayo ay meron at meron pa ring dahilan at paraan para mabuhay pa rin, para piliin pa rin natin na huwag nang dumagdag sa galit, init ng ulo at sama ng loob ng marami. Kahit totoo naman talagang nakakagalit at nakakasama ng loob, pero sa huli, lagi niyong tatandaan, ikaw at ang Diyos pa rin ang magtutuos. Kaya huwag kang gaya-gaya lang sa iba. Huwag tayong nagpapauto, nagpapadala lang sa iba. Sa pinapanood natin, sa naririnig natin, sa nakikita natin, ano dapat ang ginagawa natin? Tayong lahat. Sapagkat sa Ebanghelyong narinig natin, binanggit ni Kristo. Sino ang mga nakasama niya sa paglilingkod? Hindi lamang ang 12, may mga babae rin. Tandaan natin, nung panahon ng Panginoon, ang mga bata, ang mga babae, ang mahihina, o ang mahihirap ay simbolo ng kawalan. Mga itinuturing na walang lakas, walang kakayanan. Pero, sumama sa Panginoon. Kaya lahat tayo may magagawa. Hindi natin kinakailangan na tayo ay nasa posisyon, mayaman, na tayo ay may pangalan, na tayo ay kilala, bago tayo may magawang tama at maganda, bago tayo makapag-ambag ng mabuti sa bansang ito, sa pamilya natin. Lahat tayo may magagawa. Ito nabasa ko lang ito. Alam naman natin ang mga issues sa paligid natin. Na una, natawa nga ako, no? Kilalang-kilala naman natin kung sino ang tinaguri ang Christmas icon ng mga Pilipino pang magbe-bare months na. Sino yon? Jose Marichan. Meron ako nabasa sa kanya, nagtatampo na daw siya. Dahil dyan sa mga project na yan, nakalimutan na natin siya. Dati pag pumasok ang bare month, si Jose Marichan. Ngayon kung ano-anong project ang pinag-uusapan. Sabi nung aking nabasa lang, ito'y katatawanan lamang ho. Huwag daw tayong magmamalinis. Sabi ng unang pagbasa natin, diyan tayo magaling magmalinis. Magaling lang magturo ng mali ng iba. Pinagpepiestahan natin ang kasalanan, ang mali ng iba. Itinuturo natin kung sino ang masama, ang mali. Wow, sa totoo lang ho, napakahirap gawin nun. Pag-isipan, pagdasalan mong mabuti bago mo bitawan ang mga salitang gusto mong sabihin tungkol sa kanila. Baka maback to you ka. Kaya sabi nung nabasa ko, huwag tayong magmalinis. Dahil nung nag-aaral pa daw tayo, mukhang guilty rin tayo sa tinatawag na ghost project. Nung nag-aaral tayo, kumakahingi ka sa nanay mo, pengeng 300, may project kami sa science. May project po kami sa PE, pengeng 500. May project po kami sa Filipino. Asan? Wala naman. Ito, wag lang natin pinagtatawanan. Pag-isipan nating mabuti. Hindi naman ho talaga yung biyayang binigay ng Diyos ang pinag-uugatan daw ng kasalanan. Ano ang sabi ng ating unang pagbasa? Ang pag-ibig sa pera, ang ugat ng lahat ng kasamaan, hindi ang pera. Hindi ang perang pinaghirapan mo sa mabuti at malinis na paraan. Hindi ang perang naging bunga ng pagtsatsaga at sakripisyo katulad ng mga tindero-tindera sa labas dyan. Ano ang ugat ng kasamaan? Pag minahal mo na ang pera kesa sa pamilya mo, kesa sa kalusugan mo, at higit sa lahat, kesa sa Diyos. Yun ang demonyo. Yun ang kasamaan. Kaya yun ang pinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa. Ano ang ginawa ng mga babaeng sumunod sa Panginoon? Ng mga babaeng pinagaling niya? Balikan natin ang Ebanghelyo. Ang sabi ng Ebanghelyo, at sumama kina Jesus ang ilang babaeng pinagaling.
Pinalayas ang demonyo mula sa kanila. The best way to be grateful is to be generous. Bilang ganti sa ginawang pagpapagaling sa kanila ng Panginoon, naglingkod sila. Ano ang napunta sa isip at puso nila? Hindi kasakiman. Ano daw yung pinakamagandang paraan ng pasasalamat? Maglilingkod ako, Panginoon. God is not asking you to pay it back. Just pay it forward. My God. Kaya mag-iingat ka ha sa pagtuturo mo sa iba. Wala tayong maililihim sa Diyos. Hindi palakihan ng kinuha. Hindi paramihan ng pinandaya. Maliit, malaki. Pananagutan natin sa harap ng Diyos sa huli. Kaya ano ang ginawa daw ng mga babaeng pinagaling? Ginamit nila. Tinustos nila ang kanilang ari-arian sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, tayong mga kinakapos-kapos, aminin natin, the reality of life. Merong mas marami, merong mas kaunti. Merong meron, merong wala. That is the reality of life. Pero ito ang pinapaalala ko lagi. Nung ako'y nandito pa ho, meron tayong I-Thursday sa mga kapatid nating pinapakain tuwing Webes, yung mga street dwellers. Kaya nga bago sila pakainin, bigyan ng pagkain, meron munang short catechism information. Bakit? Kasi ito ang pinakamasaklap. Wala ka ng pera, wala ka pang magandang ugali. Wala ka nang ari-arian, pati ba namang kabutihan, wala ka rin. Hindi porket mayaman, mata pobre. Hindi porket may pera, mayabang na. Kaya mag-iingat ho tayo. Una, sa paggamit natin sa anumang biyayang tinatanggap natin. Kaya sabi sa unang pagbasa, huwag mong hahayaan na gawin kang masama ng anumang biyaya na tinatanggap mo. Bibigyan ka ng Diyos. Nakikinig ang Diyos sa hinihingi mo. Pero lagi mong tatandaan, sa huli, ikaw at ang Diyos ang magtutuos sa kung paano mo ginamit ang biyayang binigay niya sa iyo. Huwag mong sisisihin ng Diyos kung bakit ka naghihirap dahil minumulto ka na ng mga ginawa mong kasamaan at kasalanan. Pero wala ka rin ibang pupurihin kapag naging mabuti, maginhawa at malaya ang buhay mo dahil pinili mo. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, marami tayong magagawa araw-araw. Everything begins at home. Itama muna natin yung mga maling pag-iisip, yung mga pandaraya sa loob ng pamilya. Ibalik mo yung sukle. Magsabi ka ng totoo. Gawin mo yung para sa'yo. Huwag mong kunin ang hindi sa'yo. Everything begins at home. Nawa, habang tayo nabubuhay pa, sa gitna ng mabuti o masama, sa gitna ng meron o wala, lagi tayong maniniwala na ang Diyos kayang-kaya pa rin gawing mabuti, tama at maganda ang bawat biyaya ng buhay na ipinagkakatiwala niya sa iyo. You are blessed and do not forget to become a blessing. Amen.